Medyo malambot pa. Kararating lang kasi, kaya hindi ko sinayang ang bawat segundo. Sinimulan ko agad siyang gawan ng naiisip ko na tawag ng, "Ako si Romel. Ito na talaga ang trabaho ko, ang mag-embalsamo ng patay. Iba-iba talaga ang dinadala sa amin. Minsan matanda, minsan bata, at jackpot nga pagdalaga na maganda. Lalo na kagagaling lang ng ospital at bagong-bago pa. Maikwento ko muna sa inyo kung paano ko nagawa yon. Ganito ang pangyayari noon nang hindi pa ako nagtayo ng ganitong negosyo bilang taga-imbalsama. Dati talaga akong nasa isang network sa television at hawak ko ang pagiging direktor. Marami talaga akong mga nakakatrabaho na talagang mahuhumaling ka. Sa isang banda, dumating ang pagkakataon na ang writer namin ay nag-resign. Humanap kami ng maipapalit at madali nga silang nakakuha. Isang fresh graduate. At syempre, as a part of team, nagkakilala kami. Ang problema nga lang, natipuhan siya ng leading man namin, isang sikat na artista at di ko nababanggitin ang pangalan niya. Malamang kung kaidaran kita, mga 90s ka, kilala mo ito. Pero hindi siya ang ikukwento ko kundi ang naging partner niya. Nililigawan niya agad ito, kaya nahuli ako sa kilos. Pero kahit lumipas ang mga taon, ay siya pa rin ang tipo ko. Hanggang sa nagka-problema ang network namin at nagkahiwalay kami. Merong ng ibang bansa at ang iba naman ay lumipat ng istasyon. Pero ako dahil di ko naabot ang gusto ko na babae, itinuring ko ng patay ang sarili ko para sa pag-ibig. Kaya nang tiningnan ko ang ipon ko, ay sapat na ito para makapagbukas ng isang negosyo. Marami ngang aksidente kaliwa kanan at may iba-ibang dahilan pa. Kaya marami ang binabawian sa lugar namin. Kaya nagka-idea ko. Magbubukas ako ng maliit na kwarto para pag-imbalsamahan. Wala pa akong tauhan dahil nagsisimula pa lang ako. Pag may dumadating, tinatawag ko ang mga kaibigan ko para may katuwang ako at inaabutan ko na lang sila, minsan 500, minsan ay 1K. Depende sa presyo na ina-avail ng customer. Meron kasing mga galante, lalo na mayayaman, barya lang sa kanila ang 50K. Kaya yun, yung inaabot nila, pagkakuha kung trabahuhin. Kung inaakala nyo bawat labi ay pinapakialaman ko pag dinadala sa akin, hindi ako ganon at wala yun sa isip ko. Napabalita nga kamakainan lang ang hinostage sa isang establishment. Nasa mall daw ang babae at natapat sa isang bangko na hinuholda pala. Pagdaan niya, ginawa siyang pananggalang. Kaya nang iputok ng kapulisan ng baril, ang tinamaan ay ang babae. Eksaktong siya dahil nagkubli sa kanya ang isang holdupper at nakipagbarilan pa. Tama, nahuli nga ang holdupper pero ang babae ay umandusay na. Napabalita nga ito na dinala pa ng ospital pero binawian na ng buhay. Iisang barangay lang ang mga hospital at ang pwesto ko. Kaya nang mabalitaan ko yon, natuwa agad ako. Dahil sigurado sa akin dadalhin yun. Di nga ako nagkamali. May dumating na sasakyan at ibinaba na ito sa waiting area. Nilapitan ko agad. Inalam ang mga magiging bayaran nila. Nang maipaliwanag ko na, binuksan ko na ang itim na tela. At tumambad sa akin ang katrabaho kong talaga na GF ng bida namin noon. Sinara ko agad ito at sabi ko, balikan ko na lang after 5 hours. Sa pagkakataong ito, hindi ko tinawagan ng mga katulong ko.
Susuluhin ko at gusto kong pagmasdang mabuti. Umalis na nga ang mga kamag-anak, pero may nagpaiwang isa sa waiting area. Okay lang naman, sa loob naman ako mag-work sa kanya. Nang tanggalin ko na lahat, nasa grooming na ako ng bangkay niya. Di ko maipaliwanag nang hawakan ko siya. Oo, malamig nga pero malambot pa ang mga kalamnan niya, na kumikinang at sexy pa rin. Di ko pa rin mapigilan na mahumaling sa kanya. Pasilip-silip ako sa pinto at nakatulog na ata sa sofa yung bantay niya. Puyat siguro. Ako, mag-aagaw ako ng gusto ko. Nilako ang pinto at sinara ang kurtina. Sinimulan kong ang halikan at pawis talaga ako at isa na lang ang tumatakbo sa isip ko noon. Aalamin ko kung anong lasa niya. Di ko ililihim kung ano ang ginawa ko. Sasabihin ko lahat dito sa kwento ko. Umpisa sa labi, pababa hanggang sa makipot niyang pala ibig sabihin na bangkay na ay malamig na lahat. May natatago pa palang init. Maligamgam sa kanyang. Nagulat talaga ako dahil hindi pa ako nakasubok ng ganito. Unang pangyayari nga ito dahil gustong gusto ko talaga siya noon pa man. Nabaliktad ko nga siya at aaminin ko. Parang sarado at pilit ko lang binubuksan ang kanyang habang ipinalalamon ko ang aking. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang pangpakinang ng buhok ng mga dets. At yun ang ginawa kong pang-slide sa kuweba. Naging mabilis, maganda nga ang flow. Hindi ako nahirapan. Pero habang ginagawa ko yun, ang indayog ko nagpapayanig sa buong body niya. Ganun pala ang reaksyon ng deds kapag ginagawa ng ganito. Nang hold ko na ang isarog niya, ay hindi na ito mabilis na bumabalik sa dating form niya. Pag pinisil, ayun ang nagiging forma niya. Dahil malaman din nga yung nag-e-enjoy talaga ako. Nasa 30 minuto ko nang ginagawa yun. Habang ginagawa ko yun, ay nararamdaman ko na ang pagkatapos ko, papalapit na ng papalapit. Naiisip ko sana ay nagre-respond siya. Siguro mas masaya yun. Pero no choice ako. Ito na rin ang huling makikita ko siya. Totale, wala naman ng magbubulatlat ng katawan niya. Kasi wala namang ibang proseso pa ang ipapagawa sa kanya, kundi ang ibao na after 1 week. Kaya susulitin ko na this time. Ginawa ko yun nung una, kaysa sa mga proseso na gagawin ko sa kanya. Di ko rin kasi siguro kaya kapag nakita ko na ino-offerate ko na din gaganunin ko. Dahil 5 hours ang duration ng antayan, 30 minutes ko lang siyang tatrabahuhin. Sa amin na ang 4 and 30 minutes. Ganon ang naging plano ko. At sumang-ayon nga yung plano ko. Kaya isang tambak ang naidilig ko sa kanya. Okay lang naman, tatanggalin ko lang naman after. Buhos na buhos talaga ang atensyon ko dito. Parang dumating sa punto na medyo parang tubig na ang pangdilig ko. Kaya itinigil ko na. Pagkatapos ko ay talagang naibsan niya ang pantasya ko sa kanya. Di ako nagkamali sa ginawa ko. Hindi na sayang ang huling. Sinimulan ko na nga ang pagtatanggal ng red na dumadaloy sa loob niya. Halos hindi ko gawin. Kahit sanay na ako. Parang ayoko. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko talagang tapusin dahil trabaho ko yon. Kung pwede lang sana at kung meron sana akong kakayahan para buhayin siya, ay ginawa ko na. Natapos ko din ang ginagawa ko sa kanya. Naayusan ko na rin. Hindi halata na may ginawa kong kakaiba sa kanya. At oras na rin para ihatid siya kung saan dun siya pinagtitipunan ng mga kamag-anak niya. Simula noon, ay gano'n na ang ginagawa ko sa tuwing may dadalhin sa akin na babae. Kapag tipo ko ay talagang wala akong sinasayang na panahon. Simula nang ginawa ko yon, ay tuloy-tuloy na ang pagpapakasaya ko sa mga deads na dinadala sa akin. Siguro hindi naman magtataka ang mga tauhan ko kung bakit kapag babae na, ay gusto kong ako lang ang sumusolo
na mag-imbalsa mo at kapag may mga lalaking iniimbalsa mo ay sila ang inuupa ko. Lumipas ang maraming taon. Doon na ako inabutan ng 40-year-old. Marami nagtatanong sa akin, ba't di ka nag-aasawa? Sagot ko na lang, mapili siguro ako pero ang dahilan ay lagi talaga akong nakakatikim ng mga karne sa shop. Hanggang sa umunlad na ang negosyo ko. Ito na ang naging matunog, ang pangalan ng pwesto ko. Pero maging ako, nagugulat rin kung bakit ganun sumikat ang pwesto ko. Nagkaroon na nga ako ng iba't ibang branch at marami na rin akong kinuhang tauhan. Bihira na lang ako sumalang sa pagtatrabaho sa DEDS. Sumasalang lang ako kapag nakita ko na maganda at hindi matandang babae ang aayusin. Hindi ito nalalaman ng mga kamag-anak dahil isang room ang pinagsasagawaan ko ng ganun. Pero may minsan ay nakalimutan ko na mailak ang pinto at biglang pumasok ang isa sa mga tao ko. Nagulat talaga ako at mas lalong nagulat siya. Wala na akong nagawa kundi bigyan siya ng suhol. Sabi ko na lang tataasan ko ang sahod niya basta wala nang sino man ang makakaalam. Sumagot din siya ng may pagsang-ayon pero sabi niya, bakit sa mga ganyan? Meron namang buhay eh. Andito naman ako sir. Papailing talaga ako sa sinabi niya. Pero may point siya. Maganda at nasa 20s pa lang. Ako ba binibiro mo o totoong sinasabi mo? Umayos ka, binata pa ako. Kung payag ka, pwede ba natin subukan? Sumagot siya ng, sige sir, okay ako dyan. Sige ha, tapusin ko lang itong isa na to. At ginawa na nga ni Jose ang kanyang trabaho. Jose, tulungan na kita, aniya ni Veronica, sabay dampot na mga damit sa isusuot sa DEDS. Sa pagkakataong ito, habang busy sila ay marami silang napagkwentuhan. Love life nila, pati mga background nila. Iyan ang unang banggit ni Jose na para bang kahalintulad ng proseso sa unang ginagawa niya sa mga DEDS na dinadala sa kanya. Ano ka ba? Kiss mo muna ako bago yung gagawin mo. Sabay dampot ng armas at nagustuhan ni Jose ang ginagawa. Parang ang galing mo sa umpisa pa lang natin. Ano ka ba? Marami na rin akong karanasan. 3 nga ang naging boyfriend ko at lahat sila ay nasubukan na ako. Pero tika lang, Veronica. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Ituloy na lang natin itong ginagawa na at itinuloy na nga ng dalawa ang mainit na ganap sa bahay ni Jose. Lahat ng alam ko ha. Iba pala kapag buhay, mas okay sa pakiramdam at may response sa mga move. At gumalaw nga si Jose ng mabilis. Malakas at tuloy-tuloy na para bang may hinahabol na oras. Sige lang Jose, napakagaling mo naman. Hindi ako nagkamali na akitin ka sa unang pagkakataon pa lang. May aaminin ako. Napansin kasi kita na sa tuwing may dalaga o di kaanong maedad na babae ay ikaw ang nagtatrabaho. Kaya aaminin ko, sinadya ko talaga ang pagpasok sa iyo kanina. I'm so sorry. Na para bang nagdadrama, hindi pa nga ito ang mga kabiguan na mararanasan ni Jose dahil Jose, may aaminin ako. Kaya ako ganun kasi mawawalan na rin ako. Stage 3 na ang cancer ko. Ayan, hawakan mo ang buhok ko, mabilis yan nalalagas. Laking gulat ni Jose. Ano ba ito? Buhay ka nga pero mawawala ka din. Ano bang nakatadhana sa akin? Ang mga DEDS para magpasaya sa bed. Iyan ang banggit ni Jose hanggang sa makatulog sila. Hanggang isang gabi natutulog si Veronica sa kanya ay naganap ito. Veronica! 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 3 ulit na may kasamang pag-uga ang ginawa ni Jose. Pero wala na ito. Hindi, bakit ganito? Paluwang sinabi ni Jose, kaharap ang malamig na katawan. Sa huling pagkakataon, pasayahin mo ko. Ginawa ngang muli ni Jose ang dati niyang procedure at sa bahay niya na ito ginawa. Tumagal ng 1 buwan ng katawan niya at lagi niya itong ginagawa ng kinagawian niya.
Lagi niya lang itong tinuturukan ng gamot para mas tumagal pa. Hanggang sa medyo di niya na kaya ang amoy dahil hindi na tumatalab ang mga ini-inject niya sa katawan nito. Hinakita kung saan ka dapat. Binigyan niya ito ng espesyal na lagakan ng katawan. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, tuloy na naman sa trabaho si Jose. At muli wala siyang pinalampas na babae. Basta tipo niya ay ginagawa niya ang pagpapakasarap sa mga. Ang problema ko ay mas gusto ko na ang mga deads kaysa sa buhay. Ayos lang ba na ganito na lagi ang gagawin ko? Mag-aasawa pa ba ako o magtsatsaga na lang sa mga dinadala sa akin? At sa tinatrabaho ko ng palihim. Hindi naman siguro ako mahuhuli ng mga kamag-anak nito. Pero ang iniisip ko, may sakit bang makukuha sa sa deads? Sana matulungan niyo ako sa dapat kong gawin. Paano na kaya ito? Paano na ang kinahuhumalingan ko? Aasahan ko ang inyong payo. Salamat.